Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umaga ito at tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isa na namang napapanahong usapin. Each year, dito po sa ating bansa ay tuwing ika-3 linggo ng June, ay idinededicate po natin itong linggong ito to keeping our Filipino children of all ages. So, ibig sabihin mula sa pagkapanganak, pag sinabi mong children until 18 years old, safe. Ayan. So, sa linggong ito po ay National Safe Kids Week. At itong araw ng Sabado, ito po yung pinaka-culmination ng National Safe Kids Weeks. Yan. So, very critical po ito, no, as we raise public awareness para mabigyan ng kaalaman ang karamihan, no, ating mga kababayan of children's safety, ang kapakanan ng ating mga kabataan. At syempre, gusto natin magkaroon ng mga tinatawag nating preventative action, okay, para maiwasan to protect them from preventable accidents. Yung mga pwede namang iwasan. Yun. So, nasa atin din ang responsibility. Dahil ang bawat kabataan ay karapatan nila na manirahan sa isang secure and healthy environment. Yun. So, yun ang ating pag-uusapan ngayon, no? On keeping Filipino children safe at of all ages safe. Ito po ay binabakapan po ng mga iba't ibang non-profit organization and even global partners tulad ng UNICEF and the World Health Organization. So, alam naman natin, no, isa talaga sa mga dangers to children ay yung mga tinatawag nating preventable na mga accidents na kadalasan, especially for school age and adolescent, ito yung mga tinatawag nating unintentional death. Ayan, at napakarami pa rin po sa buong mundo. Ano nga ba yung mga dangers for these children na pwedeng maiwasan sana? Kadalasan, ito yung mga accident, injuries sa mga kabataan, no? Yung mga mahilig magmotor o yung mga lalo na pag wala silang mga lisensya. Ngayon, back to school. So yung risk na yung sa kanilang pagtawid-tawid, yan, sa labas yung mga yan. Sa bahay, yan, because of the technology, no, we have to keep them, no, safe from what you call online environment, na kung saan common na ngayon yung tinatawag nating bullying, no, or meron silang mga nababasa or napapanood sa internet na mga inappropriate material for their age. So lahat to we will take into account for our children's safety. Yan. So in celebration of the National Safe Kids Weeks, i-share po natin ngayon yung tinatawag na 5 ways that we can help our children safe in our community. Isa po tong article na nakita ko from the Knowledge Channel Foundation na isinulat po ni Mr. June Serrano. No? Meron siyang 5 bagay na isinasuggest to teach our children na ituturo natin sa ating mga anak kung paano sila magiging safe. Ayan. So, ano yung una? No, we must teach our children to ask questions. Turuan natin silang matutong magtanong ng tama. Dahil ang mga kabataan, they are naturally curious, di ba? Pag natuto ng magsalita, ang daming tanong, ang kulit-kulit, di ba? Bakit ganito? Saan nanggaling? So, it's very important to guide them by asking the right questions. So, dapat ituro daw natin sa kanila kung paano magtanong, no, ng may respeto. Yan. So, because children are not always aware of the risk in their environment.
So we teach them how to ask the proper questions, help them develop what you call the critical thinking skills. Yung matuto silang mag-process ng mga information na nakukuha nila sa environment nila, especially from their family. So we must encourage children to assess situations na na-encounter nila. Ayun, yung pinaprocess nila tulad ng bakit bawal tumawid mag-isa. Yan. So, kailangan igabayan natin sila. We communicate their thoughts effectively by having healthy conversation with adults. Hindi yung nakikita mo ng parang tatawid, tapos bubulyawan mo at sasabihan mo ng hindi magagandang salita, eh hindi nga nila alam yung risk na mangyayari, no? They are very innocent pa din. This world is new to them. Baka nga hindi pa nila alam yung concept ng masasagasaan, hindi pa nila alam yung concept na pwede kang mapaso or masaktan. So dapat gabayan natin. And when you talk to them, no, at natuturoan silang magtanong, this will encourage children to become more conscious of their surroundings, and they will take the necessary precautions to keep themselves safe. So sila na, alam na nila. So turuan silang magtanong, no? Bakit, ano, kailan, sino, saan, paano. Ayan. So teach them what you call the critical thinking. Yun. So yun yung number one na ituturo daw natin. Number two, our responsibility is also to keep their surroundings safe. Ayan. These practices are essential in ensuring the safety of children in their surroundings. Napaka-importante na i-prioritize natin ang kanilang kaligtasan on the ground and dun sa mga lugar na pupuntahan nila. Sa bahay pa lang, di ba? May mga nabibili na tayong mga pwedeng mga gamit para hindi sila makuryente. Yung nilalagay doon sa mga plug, doon sa mga corner-corner tables. O dapat hindi sila mauntog, mga ganon. So activities like yung keeping everything safe must take place in locations that are well lit and easily supervised. So ibig sabihin, kung merong mga naglalaro yung mga bata, okay, dapat dun sa lugar na maliwanag at kayang-kaya silang bantayan. Iwasan na iniiwan natin sila sa mga isolated locations na hindi sila na physically nasusupervise. Yun, lalo na kung nasa public area like mga park, mall, play area, kailangan ay well supervised sila by the parents, by the guardians. Pag lumabas, no, yung street signs are there to keep the children safe. Yung mga nakasulat babala or bawal tumawid, dapat yung mga yan ay hindi natin ini-ignore. Okay? Hindi tayo yung una pang pasimuno na tatawid sa mga bawal tawiran. Dapat tayo ang magtuturo sa kanila to be smart and cautious in the streets, which tayo ang mag-uumpisang sumunod dun sa mga rules para sundan nila. Di ba may kasabihan? Kung anong ginagawa ng mga matatanda, yun ang iisipin ng mga batang tama. Yun. So, dapat tayo ang mag-umpisang sumunod sa mga rules and regulations. Pangalawa, no, cleanliness in our surroundings. Importante na talagang malinis yung kapaligiran dahil hindi lang naman mga physical things ang pwedeng mag-cause ng aksidente, no? Alam naman natin ang nung mga nakaraang taon yung pandemic. Okay? So, hygiene is very important. This way, diseases could be prevented, allowing children to play freely in clean spaces. So, huwag nating hayaang maging madumi ang ating kapaligiran dahil clean space is a safe place. Ayan. So, maganda na sa atin mismo, buti nga may programang gobyerno, di ba? Isa sa mga programa nila sa 4Ps is yung sweeping our neighborhoods clean. So, maganda na involve natin, lalo na yung mga kabataan na kaya na ring tumulong sa paglilinis sa ating kapaligiran, no? Yung mga teenagers na
or even the preteens. Ayan. So, turuan na sila or i-equip na sila na yung mismong nag-uumpisa to make our communities clean. Now, yung mga toddlers, turuan na din sila na magligpit-ligpit ng kanilang mga laruan dahil para din naman sa kanila yon, di ba? Ma-appreciate natin na natututo sila sa mga craft nila, natututo din silang magligpit. Ayan. Alam nyo ba sa Japan, ang mga bata, part ng academic nila, actually, bago sila pumasok sa eskwelahan, they are technically independent na sila, no? So, ang school age ng mga bata sa Japan is around 5 to 6 years old, na kung saan part of the activity sa school ay naglilinis sila ng kanilang classroom, ng toilet, no? Sila mismo, hindi nila iniaasa sa mga school janitors or janitress ang paglinis ng kanilang paligid. Meron pa nga silang mga gardening na natututo sila na at the end of the school year, no, or even monthly, may mga harvest sila na pwede nilang iuwi o yun na yung mga kakainin din nila, part of their cooking. So, ganun ang dynamics ng eskwelahan sa Japan. I think even China. So, the soft skills are being taught as well kasabay ng kanilang academic learning. Yun. So, maganda sanang i-apply natin dito sa ating bansa din yun, no? And it could start at home, no? Sa mga magulang. Okay? So next is internet safety for our children. Ito na yung sinasabi natin. May mga outward danger, meron din danger na wala sa physical na labas. Pero ito ay nasa online danger. So it extends to the internet. So alam naman natin, our children are what you call digital natives na sila. And they are just one click away from accessing a lot of information. Pero pag hindi daw tayo maingat, no, the online platforms can also be an access to their personal details. So, kailangan talagang mabantayan sila with regards to this, no? Ang ating mga NGO tulad ng Bantay Bata 163, meron silang mga safety checklist na focus on safety and security in early childhood to help guide parents or even guardians sa mga ganitong online danger. Okay? So, ano yung mga yon? No? Yung mga passwords, okay? Huwag i-share yung mga password. Dapat ang nakakaalam lang nito ay technically ang mga magulang or the trusted caregivers. Okay? Strengthen your security settings. Yan, make sure na hindi talaga accessible online and limit your sharing of information. Nakikita natin ngayon, no, yung mga pagkapanganak pa lang, nakapost na yung mga picture. Ayan, so I think we should limit din, no? Kung gusto nating i-share doon sa mga close relatives or close friends, hindi na wag na nating i-public dahil para na rin nating tayo na mismo ang nagsubo sa kanila sa danger. Kung may mga nagfe-friend sa atin sa mga social media website, you add only people that you know personally. Ayan. Di baling konti lang, at least kilala mo sila. No? Hindi applicable yung the more friends, the merrier pagdating sa online. Dahil if there's a stranger that wants to add your child as friend, no? Baka pwedeng yan mga yan ay hindi totoong friend. Okay? So they are danger. So i-monitor and browse only websites or contents that are appropriate for age. Meron na rin tayong mga app na parang to guard our children to sa mga na-open nila. Ayun. Tapos sabihan natin ng mga bata na always think twice or even thrice or more bago kayo nagpo-post ng mga bagay-bagay. Huwag silang nagpo-post ng kanilang address, kung saan sila nag-aaral, dahil pwede silang matrace or matrack. And do not download from suspicious sites or emails. Yan, dahil maraming mga hacker or scammer ngayon. At kung meron parang gusto makipag-meet up sa iyo online, never meet up with those people na nami-meet
na nakilala mo lang online. Dahil talagang those are stranger danger, ika nga. Kung merong mga ganon, tell your parents or trusted guardians para sigurado kang safe. Yan. And lastly, no, safety means basic needs are met. No? Basic needs ng mga kabataan ay talagang naibibigay. Because etong National Safe Kids Week, ang main focus natin is to protect, of course, our children dahil sila yung kinabukasan ng ating bayan, di ba? So, through safety, ang totoong protection nila is ensuring that they have their basic needs met, no? Yung kanilang pagkain sa araw-araw, shelter to live in, ang kanilang mga kasuotan, and of course, a supportive family. Ang pamilyang nandyan, no? Strong and supportive families. Sigurado, pag meron tayong strong and supportive families, ang ating kabataan ay they can feel safe and secured, no? Kung sila ay safe and secure, magiging mas confident sila for who they are, no? Ang kanilang identity. Etong strong support system na ito ang mag-empower sa kanila to deal with those challenges outside their home and even in the internet online. So the safety of children in communities starts at home, dun mismo. The families are the first line of protection for children, and every safety measure taught to them will prepare them for their individual journeys ahead pag pinawalan na sila. Pag pinawalan na sila, sila ay equipped na, therefore they're empowered to make informed decisions by educating them about safety and danger in their surroundings. But, eto na, no? Sadly, the Commission on Human Rights expresses deep concerns over the recent findings daw ng UNICEF. Okay? Merong study ang UNICEF na it revealed that over 23 million children under the age of 14 experience violent discipline sa mismong kabahayan nila, no? This is an alarming statistics that underscores the deeply ingrained culture of violence affecting many Filipino children. Ito ay nalathala lang December of 2024. Imagine mo, 23 million. About one quarter of the population na ito'y lumalaki, growing up in a violent home. This is a very sad report. The UNICEF also reported that in 2022, no, 3 years ago lang to, during the pandemic, 3 in 5 children or nearly 60% of 1 to 14 years old sa ating bansa experience at least one form of violent discipline. No, hindi na natin expound kung ano yung mga violent discipline na yon, pero syempre alam natin hindi magandang pagdidisiplina. Siguro nasasaktan sila physically, okay? Furthermore, 11.6 million children or more than 50% of this age group reported experiencing physical aggression. 9.1 million or 39% were subjected to physical punishment, with nearly 800,000 or 3.4% suffered severe physical punishment. Yan daw yung na-experience ng mga kabataan sa ating bansa. So, etong pervasive cycle of violence or what you call the vicious cycle is compounded by high rates of child abuse, school bullying, child labor, and early marriage, which further highlight the widespread vulnerabilities faced by the Filipino children. So yun naman ang hindi nagiging magandang pangyayari sa loob mismo ng kabahayan ng mga batang Pilipinong ito, no? So, alam natin, no child should grow up in a world where violence and fear overshadow love and peace. Gusto natin, lalaki silang
lumalaki na meron pagmamahal, no, at kapayapaan sa kanilang puso. Yan, dahil sila nga ang magpapatakbo sa ating bayan sa susunod na mga generation. Paano if they themselves are broken? Okay, so sa ating pagtatapos, we will end with this verse, Proverbs 22 verse 6. Ang sabi po dito, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog po, no, sa Magandang Balita Biblia, ituro sa bata ang tamang daan, ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So itong kawikang ito ay ine-emphasize niya ang importansya ng maagang paggabay at maagang pagtuturo, dahil yun daw yung mga pundasyon na yun ang magtuturo sa mga batang ito na isi-shape ang kanilang character. Okay, so alam natin ngayon mga bata, parang yung kanilang mental health, ika nga ay marupok. Di ba? May mga ganun sila ngayon. So kung yung pundasyon ay matibay, syempre sa kanilang paglaki ay magiging matibay din sila, lalo na sa kanilang mga life choices in the future. So sa tamang pagpapalaki, paggagabay, ay matuturuan natin sila. Hindi naman technically garantiya ito na yung straight na straight, pero itong kawikaan na to, itong statement na to is, this will create a lasting impact of the early training. Okay? So, ang sabi doon is train up a child. So, training, although similar, is different from teaching. Magkaiba po yung training sa pagtuturo. Teaching and training, although pareho silang kaakibat sa education, magkaiba ang kanilang focus. Okay? Sa pagtuturo or teaching, ang focus nito is broad knowledge or understanding lang, more of intellectual, what's in the brain. Ang pinaka-konteksto nito is yung mga tinatawag nating moot and academic, nice to know. Okay, tulad ng sa mga classroom instructions or teaching them how to sing ABC, bahay kubo. Ayan, nice to know yan mga yan. So, ang goal ng teaching is to foster a deeper understanding. No, more of IQ. Ayan. So, ina-assess dyan is during pag mga quizzes or sa mga recital, di ba? Natutong magpiano, natutong magballet, natutong sumayaw. Yan yung teaching, no? Natutong mag 1 plus 1, yan yung mga yon. Pero iba ang training. Pag sinabing training, ang focus nito ay specific skills or mga practical application ng mga natutunan mo sa mga lessons. So, more practical, more hands-on, at usually, eto na yung mga simulation. Siyempre, nung kinanta mo yung bahay kubo, ano ba tong mga gulay na to? So, training sa kusina kung paano mo siya pagsasama-samahin para maging ulam, ika nga. Diba? O yung mga kulay, alam mo na yung mga kulay-kulay, red, blue, white. O paano mo paghiwa-hiwalayin yung mga damit na pula, puti, para paglalabahan, hindi magkakaroon ng mancha-mancha. Yun. So, ang goal ng training is to keep our children, no, to equip them with tools and abilities to perform their tasks effectively and efficiently. So, paano may a-assess ito? This will be assessed on a more practical basis sa araw-araw na pamumuhay, specific skills, no? Pagliligpit ng kanilang mga pinagtulugan, pinagkainan. So, complementary ang teaching at training. Kailangan nilang maturuan ng basic concepts para alam nilang i-apply. So, ang tanong, sino ang magtuturo? Sino ang magte-train sa mga kabataang ito ngayon? Lalo na ang ating mga magulang ay madalas pareho ng wala, nasa trabaho, or worse come to worse, nasa abroad, malayo sa kanilang mga anak. Alam po ba natin yung concept na tinatawag na preventative maintenance? Nasabi natin kanina at the start, no? Kids safety is technically preventative maintenance.
Madalas 'pag sinasabi itong preventative maintenance na 'to, ginagamit sa mga sasakyan. Dinadala sila sa kasa, iche-check yung mga oil, 'di ba, yung mga tambutso. So, yun yung preventative. Bakit ginagawa ito? Is ayaw natin masira yung mga sasakyan, no? Dahil 'pag nasira, anong mangyayari? Reactive maintenance. Na 'pag may nasira, saka lang tayo pupunta sa talyer para ma-fix. Ay mahirap naman kung etong bagay na ito ay gawin natin sa ating mga anak na kung saan may problema na, saka lang natin dadalhin kung saan dadalhin. Like dadalhin sa mga doktor, psychiatrist, or worst come to worst, pag na-aksidente nga, nasa hospital na. So, mas maganda yung preventative. Okay? So, sino ang may responsibility dito? No? Sa tinatawag nating preventative. So, yung huling verse na sinabi natin, start your child. So, ibig sabihin, sino ba ang may anak? At ibig sabihin, yung magulang. Okay? So, proactive parenting ang tinatawag dito. So, or tinatawag nating intentional parenting. So, being proactive in every area of life, no? Kailangan it takes time. Talagang bibigyan natin yan ng oras, ng panahon, effort, ng lakas. Hindi natin makikita agad-agad yan dahil taon ang hihintayin natin para makita natin yung kalalabasan, no? But in the long run, alam natin na pag binuhos natin ang ating panahon, lakas, alam natin na in the end, walang sisihan dahil proactive tayo sa pagpapalaki natin sa ating mga anak, no? For them to help them reach their what you call their full potential. At mas mabilis nating i-fix kung meron man kailangang i-fix. So, nung atong mga batang ito ay ipinanganak, no, under our care, sila ay regalo ng Panginoon. They're a special gift. They're not accident. Kahit nasabihin mo kumisan is unplanned or unwanted, still ibinigay sa iyo ng Panginoon at ito ay regalo. Dahil ang Panginoon, ang gusto niya is ang bawat bata ay lalaki, no, na ayon sa kanyang plano. Hindi to aksidente sa kanya na ibinigay sa inyo. So, dapat maging proactive tayo sa pagpapalaki nila morally, ethically, and physically. Yan. So, proactive parenting is much needed to keep our children safe. Siyempre, wala namang perfectong magulang. O kakatapos lang ng Father's Day last Sunday o Mother's Day last month. Pero, ang bawat ama at ina ay binigyan tayo ng mandato ng Panginoon to be godly parents that will train our children. Pag ginawa daw natin to, God will bless our efforts. Tatlong klase daw ang magulang. Yung una is those who make it happen. Ibig sabihin, nung ipinigay na sa kanila, naging pinanindigan nila ang kanilang role. Pangalawa is those who watch it happen. Ibig sabihin, nang ibinigay sa kanila yung anak, pinanonood lang nilang lumalaki yung bata under the care of other caregivers. At yung pangatlo is those who wonder what happened. So, nung hindi na nila alam, actually, nung lumabas yung bata, iba na yung nagpalaki at nagtataka sila ano nang nangyari dun sa batang ito. So, ayaw natin na maging dun tayo sa huling kategorya. Gusto natin na dun tayo dun sa una na nung ibinigay sa atin tong mga batang ito is we make it happen. Okay? We guide them as they grow. So, dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na to. Nawa ay sa sandaling panahon ay may nibigay po tayong linaw at impormasyon tungkol sa ating paksa with regards to child safety. So, dalangin ko ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado sa ating programang Usapang Pangkalusugan dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!